Sa mga kamototalks na nakikita natin ngayon ay ang bagong ADX 180. Okay? So ito ay naka EFI, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, and of course naka liquid cooled pa rin. And then syempre yung pinagmamalaking feature nito, halos lahat naman ng kanyang motor ay naka traction control. And kinaganda nito, no, aside from 180cc na siya, naka dual channel ABS pa. So, hitik na hitik ka talaga sa features. Ngayon, surprisingly, si Bristol ay nag-offer na nasa 180cc na engine displacement. So, it's another breakthrough sa lineup ng mga scooter ngayon dito sa Philippine market, since halos karamihan ay nasa 160 pa nga lang. Like, ngayon, surprisingly, binigyan tayo ng mas malakas na motorsiklo, which is 180cc na nga. Okay? So, ito, to compare doon sa dating ADX 160, may mas malapad na TFT display. Ito kasi meron na siyang camera dito sa harapan. And then, lahat ng mga nare-record using that camera is magsisync in na sa phone mo gamit yung kanilang app. So, lahat ng video recording neto is makukuha mo na and mapiplay mo na sa phone mo. So, dun sa feature na yun, makakapag-less ka na kagad pagdating sa mga action camera, since hindi mo na kailangan bumili dahil meron na nga siyang front camera. Seat height na 780mm, no? So kahit sa mga 5'5 or 5'6 kaya pa rin dalhin tong motor na to. And kinaganda nito, no, napakaganda yung pagkakaputi niya. So glossy white yung kanyang color variant, and then may minimalist na mga line and stripes na decals. Then makikita mo dito sa bandang kaliwa, meron siyang Bristol logo na naka-imbus. Meron siyang accent ng konting parang carbon fiber textured na mga hard plastic sa kanyang cowling, no? And then yung kanyang footboard, kung makikita nyo, pwede kang makapag-relax since pwede dito sa baba, and then pwede mo i-extend yung inyong paa dito sa harapan. So sakto lang para makaapa ka ng mas maayos. So in the long ride, maganda yan since mas relax yung sitting position mo. So dito sa kanyang seat, medyo may grip siya ng konti dahil textured din siya, and then maganda pa rin yung stitching, just like doon sa unang ADX 160, no? And then mas may texture naman pagdating dito sa OBR side, no? Hindi uusog yung inyong OBR since meron siyang konting umbok dito para masalo siya, no? And then of course, makakatipid ka pa rin pagdating sa mga top box bracket dahil naka top box ready na rin yung kanyang grab bar, no? So meron ng mga butas dito, hindi ka na mahihirapan sa pag-install ng inyong top box. So makakalis ka na dyan ng I think mga nasa 1,000 to 1,500 worth of bracket pa lang, no? So dun pa lang makakatipid ka na. So dito naka upside down fork suspension ka na kulay gold, and then glossy yung kanyang fender. Then may nakalagay na traction control or yung kanyang TCS. And then meron tayo ditong dual sports na type of tire, which is ang brand is CST. And then meron siyang 110 by 80 14 inches na size ng kanyang mga gulong. So very ideal to kasi pwede ka sa road and off-road, or siguro sa light off-road lang, no? Halos isang dangka lang to. Yung size ng paa ko, no, ito ay size 43. Mababa sa size 43 na sapatos yung kanyang ground clearance, no? Pero mataas pa rin naman to. Pwede ka pa rin ito sa light off-road since mas mataas. Marami nag-comment sa atin, no, sa TikTok na medyo nabababaan daw sila sa ATR 180 sa ground clearance. Pero para mas may option kayo, meron tayong bagong ADX 180 ngayon na mas mataas. For sure, yung kanyang ground clearance, no? So baka hindi yung mas matipad. Naka-upside down fork tayo na kulay gold na maangas nga yung dating. And of course, naka-spoke wheels tayo. So, very ideal to para sa mga light off-road, no? Kasi may spring play ito kapag nira-ride mo na siya sa light off-road. So, mas tatagal yung inyong mga wheel bearing kapag naka-rise ka. So, napakaganda rin ang dating nito para sa akin to compare doon sa mga naka-cast wheel, no? Very essential since magaan siya and durable din to, no? Pagdating naman sa likuran, naka-dual shock absorber tayo, and then meron tayong mga canister na, no? I hope eventually magkaroon tayo ng chance na mai-test ride to. So Bristol, baka naman mabigyan nyo kami ng test unit dito sa Camsur para at least matry namin yung mga motor nyo, no? So dito sa likuran, meron tayong CST tire.
Merong sukat na 130, 70, 13 inches. And then, naka-spoke wheels pa rin siya. Yung maximum power niya is 13 kilowatt at 8,500 RPM. Yung maximum torque naman is 15.2 Newton meter at 6,500 RPM. So, I assume na since 180 nga ito, we can expect na mas malakas na power at hatak to compare doon sa dating ADX 160. Yung fuel capacity niya nasa 11 liters pa rin. Dito sa side ng left button selector, so meron tayong up and down, back and set. Meron tayong built-in hazard button, turning signal, and then yung kanyang horn. Dito naman sa kanang bahagi, meron tayong TCS button or yung traction control button if you want to turn it off, daylight, and then yung kanyang headlight switch. And then nandito yung kanyang start button. And of course, di mawawala yung kanyang kill switch. Wala siyang handbrake, no? Unlike doon sa ibang mga unit ng QJ motor na may handbrake, ito wala. Then dito sa kaliwang lever niya, as is lang siya, no? Hindi siya fully adjustable. Pagdating naman sa kanyang side mirror, malaki pa rin, halos kasing laki na ng palad ko. And adjustable din yan. Pwede mo siyang i-adjust ng bagya, pwede mo siyang up and down adjustment, ano? And then walang grado, as is yung makikita mo sa kanyang wind visor. Dito, parang naka-projector light na siya, so we can expect na mas malakas yung kanyang stock na headlight. And then LED na rin yung kanyang mga turning signal. So isang assembly lang yung kanyang headlight, turning signal light, and then yung kanyang daylight, no? Lahat yan LED na. So isang assembly lang siya, left and right siya. So kaya mas may aggressive looking siya kasi parang may mata. And then meron siyang parang honeycomb na texture dito sa footrest. Malinis siyang tingnan since naka-flip lang siya. So, ganyan lang. And matatag din. Then medyo may konting spikes lang siya para mas may grip siya sa paano. So, ganun pa rin. Wala naman masyadong pinagbago to compare doon sa ADX 160. Almost same exact design. It's just that may konting minimalist lang siyang decals and then ibang color variant. So, si White pa lang yung nakita nating color variant dito, no? So, wala pa tayong any available information kung ano yung ibang color variant nito. And I hope magkaroon tayo ng chance na magkaroon din dito sa Bristol Camswear ng isang test unit nito para at least mapakita natin yung mga features nito. Especially, ang pinakang interesting sa akin yung TFT panel na makita natin kung ano yung mga details nito and kung paano gumagana yung kanyang application at paano nagsisync yung mga video, no? Then of course, no, nakakiles tayo dito and meron tayong fuel and seat button. Meron din siyang provision para sa kanyang mechanical key. Okay? Meron siyang 198,800. Yan yung kanyang spot cash, no? And then yung promo price niya is 178,800. Then meron siyang regular down payment na 29,820. Then in 12 months, 19,222. 24 months, meron siyang 11,829 pesos. And then in 36 months, 9,365. Regarding naman doon sa mga pyesa nito, meron tayong mga panggilid na same mga pyesa sa Honda, no? Pero available naman yung mga pyesa niyan kapag dito sa Bristol Motorcycle Branch kayo kukuha. Pwede kayong mag-order sa kanila, pwede kayong mag-pre-order, no, ng mga pyesa nito. So, kung yung mga pyesa na laging mini-maintenance yung concern niyo, kailangan, siguro for me, na mas maaga dapat kayo na mag-pre-order dito sa branch mismo para at least pagdating ng time na kailangan niyo na, andun na yung pyesa. So wala tayong problema pagdating sa pyesa. Yun nga pala mga nagsasabi na China bike mahal. Well guys, meron kasi tayong stigma pagdating sa China bikes, no? But I'm telling you na pag nakita niyo sa personal to, it doesn't define kung saan siya gawa, no? Kasi yung premiumness niya nandun talaga and very top build. So that's all for today guys, and I hope na nagustuhan niyo yung content natin.